I would choose you, Lord. Over and over again, I would choose your way. Kayo ba nasubukan nyo ng matabi? Yung makatabi sa MRT, sa LRT na o kaya sa bus, yung mga tinatawag nilang handicap, yung mga disabled. Di ba sa bus parang meron silang sariling upuan, hindi mo pwedeng upuan yun. Di ba no? Para may sariling upuan ng mga disabled eh. Ito yung tinatawag na PWD. Ano nga yung PWD? Uy, ano yung PWD? Sagot naman kayo. Person with disability. Persons with Disability. disability. Person with disability. Tama. Person with disability. Ibig sabihin nun, yung hindi handicap, person with ability. Wow. Siyempre, hindi ka naman disability. So, hindi ka naman disabled, di ba? Pero nakakita na kayo ng mga disabled, katulad ng mga naka-wheelchair. Basta naapektuhan yung legs mo, minsan yung yung mobility mo, pagka naapektuhan, minsan, kinukonsider talagang disabled eh. At saka pag ikaw ay, yung senses mo, hindi umagana properly, katulad yung pandinig mo, hindi mo naiintindihan masyado kasi nga hirap yung hearing mo, kinukonsider din yun na disabled eh. Ngayon, ang gusto ko lang pag-usapan dito is about the Christian life. Alam niyo ba na yung mga disabled, kung tawagin din yan minsan ay handicap, di ba? Ang tawag sa kanila handicap, ibig sabihin, kasi nga, hindi sila makagalaw. Hindi sila makakilos ng gusto nilang galaw. Parang ganito yan eh. Katulad tayong lahat. Ang feeling natin pagka yung wala yung cellphone sa tabi natin, feeling mo handicap ka. Sino sa inyo yung nakaiwan na ng cellphone sa bahay tapos binalikan? Nasubukan nyo na yun? Yung naiwanan mo yung cellphone sa bahay tapos binalikan mo. O kaya naman naiwan mo yung cellphone mo sa counter ng Jollibee. Hayaan mo na nga yun. Hindi mo na binalikan. Hayaan mo na nga siya. Marami naman akong phone. Ganon. Si Mumay lang gagawa nun. Naiwan yung phone sa counter ng Jollibee. Hindi na binalikan. Hayaan mo na nga yun. Marami naman akong phone. Yun na. Ayos ha. Pero di ba minsan, because of the information na nasa loob niyan, nasa loob ng phone, minsan, masasabi mo na parang buhay ko na ito, nandito na lahat eh. Minsan, information mo, minsan, huwag nyo lang gagawin yung maglagay ng mga password doon, wag lang. Pero minsan, yung mga mobile apps natin, yung Union Bank mo, yung BPI mo, Banco de Oro, ano man yung mga banko mo, mobile banking mo, minsan, napaka-seryoso no, kaya minsan, napakahalaga noon. Tapos kung ano ba yung Facebook mo, may Instagram ka pa doon. Kaya yun, hanggat maaari, ayaw mong basta-basta mawawala. Kasi pag ayaw na wala, kaya naiwan mo, ang feeling mo, handicap ka. Parang wala kang magawa talaga eh. Kasi lahat ngayon, puro internet eh. Pag wala ka nun, paano na? Isipin nyo sa office, mawala kayo ng internet, ang laking problema nun. Napakalaking problema nun. Yung mawalan ng kuryente, matitiis pa ng mga tao yun eh. Pero mawalan ng internet, uy, naku, parang napakahirap nun. So dito ang gusto kong pag-usapan na yung gabi ay yung tinatawag na spiritually handicapped. Spiritually handicapped. Physically handicapped tayo, minsan hindi tayo makagalaw kasi nga pwedeng meron tayong mga disability sa katawan. Pero gusto ko sabihin sa inyo na pwede pa rin pala tayong maging spiritually handicapped. Na sinasabi natin na tayo ay mga Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos. Tapos marami naman tayong mga hindi nagagawa para kay Lord. No? Isla nga, inaayos ko lang itong yan. Yan. Uy, yan si Paring Jello. Ay, good evening, sir. Good evening, attorney. Attorney, magandang gabi. Opo. Ay, magandang gabi, attorney. Praise the Lord, nandiyan ka. Si Kai, bakit wala? Inaantay din natin si Kai na mag-join eh. Pwede na rin siya dito eh, kasi may trabaho na siya eh. Aawitan natin sa unang sweldo niya. Pakisabi nga kay Kai, pautang na 2,000 sa sweldo niya. Grabe, hindi pa ka nakasweldo na ba? Hindi ba ka-start lang niya nung Monday, di ba? Jella, di ba ka-start lang niya nung Monday, no? No? Yun. Okay, so punta tayo sa pinag-usapan natin. So, what we are about to discuss, yung tinatawag nating spiritually handicapped. Ayan. So, if you have your Bibles with you, samahan niyo ako sa Ecclesiastes. Sabi nila,
kung ang Habakuk daw is the longest book of the Bible, kasi nga Habakuk, ang pinakamaikli daw, yung shortest book ay yung Ecclesiastes. Sabi nila, kung ang the longest book ay Habakuk, haba nga ang shortest book daw is Ecclesiastes. Kasi ikli nga niya. Okay, so enough with the joke. Let's go to the scripture sa Ecclesiastes chapter 3. So pag-usapan natin dito ay yung tinatawag natin na spiritually handicapped. Pero kailan nangyayari ba ito? Are Christians candidate for spiritually handicapped? Yes. Alam niyo ba, mula na maging Christian kayo, maging Christian tayo ay nakakaranas ng tinatawag na spiritual handicap? Question, why? Bakit natin nararanasan yun? Bakit tayo nakakaranas ng tinatawag na spiritually handicapped? Physically, you're not. Pero spiritually, we are experiencing it. Nararanasan natin yun. Now, punta natin yung chapter 3 ng Ecclesiastes. Ito sabi ng Bible. Umpisa natin sa verse 1. Ito sabi niya, there is time for everything and a season for every activity under the heavens. Ulit ha? There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born, a time to die, a time to plant, and a time to uproot. So, puro ito seasons. Kaya lang gusto ko tingnan ninyo yung verse 9. Kumbaga 1 to 10 ito, pero gusto ko lang basahin natin dito yung binasa natin ngayon, verse 1. Mahaba nga kasi, kaya puntahan lang natin verse 9 hanggang 10. What do workers gain from their toil? Ano ba mapapala ng mga nagtatrabaho sa kanilang mga pinagpagalan? What do workers gain from their toil? I have seen the burden God has laid on the human race. Tuloy natin 11. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live, that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that people will fear Him. Tapos mamaya may babasahin tayo sa chapter 12. Ang gusto ko lang i-share tonight ay yung idea ba na tayo bilang mga nagtatrabaho. So, nakikitayo ako ha, kasi kahit paano meron pa rin naman tayong business na inaasikaso at kayo naman bilang mga nasa corporate. So lahat tayo nagtatrabaho, pero gusto ko sabihin sa inyo na meron tayong tinatawag na spiritually handicapped. So before we continue, shall we bow our heads and let's pray. Lord, we thank you for tonight. And as we study your word, salamat po at tulungan niyo kayo, Panginoon, na maintindihan namin, Lord, yung aming pag-aaralan. We ask for your forgiveness sa lahat ng aming nagawang kasalanan, lahat nagawa namin mali, Panginoon, patawarin niyo kami. We ask you, Lord, to be with us, Panginoon. Samahan niyo kami sa aming pag-aaral. Mangusap kayo at manguna kayo, Panginoon. And we ask you, Lord, to please, your Holy Spirit, Lord, ay bigyan kami ng pang-unawa, pang-intindi, empower us, Lord, through your word and through the power of your Holy Spirit. Salamat, Panginoon. And those who will be watching this, Panginoon, sa online, Panginoon, maging pagpapala po, Diyos, ang pag-aaral namin ngayong gabi. Salamat po, gawin niyo kaming acceptable in your sight by your grace, at kami, Panginoon, ay pagpalain mong lahat. Make this night a night that is productive para sa amin lahat, a night that is glorifying to you, a night that will change every one of us. Salamat po. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Number 1, bakit tinatawag na ang Christians ay nakakaranas na tinatawag na spiritual handicap? Una-una kasi, basahin natin yung verse 1. Sige, samahan niyo ako ha, verse 1. Hihimayin natin yung salita ng Diyos. Kasi kung sinisip natin na ang mga handicap lang, yung mga naka-wheelchair, yung mga nakasaklay, nagkakamali tayo, yun ang mga physically handicapped. Ang spiritually handicapped can only happen to the Christians. And sometimes this happen because we are considering a lot of things. Number 1, there is a time for everything. Verse 1 ha, tingnan nyo yung Bible nyo. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Yung season na yon,
inisa-isa niya dito, a time to be born, a time to die, a time to kill, a time to heal. Iba't ibang mga season. A time to kill, a time to heal, a time to weep, a time to love, a time to scatter stones, a time to gather stones. Iba't ibang mga season yon. In other words, kaya merong spiritual handicap na nangyayari sa atin because of the word season, kapanahunan. You cannot do anything you want in life. We cannot. Tingnan nyo sa bahay. Sa bahay, kayo ang boss. Pwede mong buksan ng rep anytime. Pwede kang mahiga kahit sa sofa. Pwede kang magbukas ng TV anytime. You can do anything you want. Pero when you became a Christian, we cannot do anything we want. Bakit? Meron tayong Diyos na sinasaalang-alang. Meron tayong nag-uusapan na, Lord, is this your will? May mga ganun eh. Lord, ito mo ba ang nais mo para sa akin? Kaya nga, ang ibang Christian, hindi na nagpe-pray eh, kasi ayaw ng guidance. Yung iba ayaw mag-pray kasi baka yung isasagot ni Lord, hindi nila gusto yung sagot ni Lord, meron silang ipipilit na gustong gawin. So number one, why do we consider na ang Christians sometimes experience yung spiritually handicap tayo because of the word season, kapanahunan. Ang Kristiyano, alam nyo, the moment we became a Christian, our choices become limited. When we became Christians, ang mga choices natin naging limited. Kasi may pinag-uusapang nakaka-glorify ba ito kay Lord? Na samantalang nung hindi ka Kristiyano, banat ka ng banat, tira tayo ng tira. Ngayon hindi. You have to ask God, Lord, matutuwa po ba kayo sa gagawin ko nito? Lord, is this what you want for me to do? Lord, is this your will? Noon wala. We can do anything we want. At mayroong kanya-kanyang kapanahunan. Alam niyo, nung elementary ako, isang mga natutunan ko sa mga naging guru ko noon, kasi yung guru namin, yung teacher ko, yung advisor namin nung elementary, siguro mga grade 3 ako, grade 4, may tinuro siyang kanta. Kakantahin ko ha, pasensya na kayo. Ano lang yun, dalawang linya lang naman. Sabi niya, play while you play. So, tapos ang una nun, work while you work, play while you play. That is the way to be happy and gay. Yun yun. Isabihin, work while you work. Magtrabaho ka kung magtatrabaho ka. Play while you play. Kung talagang laro, maglaro ka. Kasi yun ang paraan upang maging masaya, to be happy and gay. Work while you work, play while you play. That is the way to be happy and gay. So, yun lang yun. Ganon din naman. Pag oras ng trabaho, di ba? Oras ng trabaho. Hindi mo pwede oras ng trabaho nyo, magsa-cellphone ka. Pwede bang gawin yun? Hindi pwede yun. Ang gumagawa lang nun, si Tim Patago. Pero pag nakita ng Iranian yan, what are you doing? I'm talking to client, sabi niya. So, ibig sabihin, magagalit talaga yung boss mo. Oras ng trabaho, bigla ka nagsa-cellphone. Nagtatatawag kang kanino. Alam niyo si Pastor Julio? Si Tatang, yung unang pastor talaga ng church natin, yung pinalitan ko. Isa sa mga kinukwento niya, meron siyang empleyado na Christian. Yung empleyado nila na Christian ay kumisan ginagamit yung incoming landline nila. Incoming di ba may mga telepono na pang outgoing, ito incoming lang. Di ba minsan may ganun tayo sa office, di ba? Yung mismo talagang pang incoming kasi yung pang outgoing, sabi niya, ginagamit daw niya minsan. Ngayon parang nainip yung kanyang isang empleyado sa office staff niya ay ginamit yung pang-incoming. Di wala kayong makapasok kasi gamit-gamit niya. Ngayon, ang nangyari, pinakinggan niya kung ito ba importante yung pinag-uusapan. Ang narinig niya, sabi niya, ay nagbibigay ng counseling sa isang kapatiran. Oras yun, office hours yun nagbibigay siya ng counseling. Kaya tuloy, natagalan. Di wala kayong makapasok ng mga calls. Biniro na lang niya yung kanyang member na nandoon. Sabi niya, baka naman may calling ka magpastora, bakit di ka na magpastora? Sabi niya gano'n. Pero yung kay Kay, totoo yun, hindi yung biro. Talagang kay Kay, magpapastora talaga yan. Okay, hindi yan biro. Magpapastora yan talaga. So ngayon, kaya ako binabanggit kasi nobody is happy. No employer will be happy with you na ginagamit mo yung office hours for personal. Naintindihan niyo ba ako? Kaya work while you work. Magtrabaho ka pa oras ng trabaho. Mag-oras naman ng laro, maglaro ka. Laro yan Pero
serve. Pag pinag-usapan naman ng pagsiserve, yun ang ibig kong puntuhin. Maglaro, laro. Pag Starbucks, Starbucks. Pero pag serving na, pag serve na kay Lord, mag-serve tayo, sabay-sabay. Yun sabi natin, may mga season. May season when you go to work. May season, may time when you go to your office. May season para naman tayo sabihin natin na mag-enjoy ng family. Nood tayo ng Netflix o kaya medyo tayo sa bahay. Pero pag oras ng service, pag oras ng Wednesday word, dapat lumilitaw tayo. Aba, walang mag-amen. Aba, baka gusto nyo naman mag-amen. Iparinig nyo naman, mag-unmute kayo, parinig nyo naman yung amen nyo. Amen, Pastor. Pag oras ng Wednesday word, lumitaw kayo. Ngayon, pag masakit ang tiyan mo, sabihin mo muna, Pastor, sandali, sakit sa tiyan ko ha. Dali lang. Hindi yung maiinis pa muna ako. Tsaka ako lang malalaman na masakit pa lang tiyan. Ha? So, ang sinasabi ko is, pag oras ng trabaho, trabaho tayo. Pero pag oras ng Wednesday word, teka, may load kaya ako, baka maubusan ako ng data, dapat nire-ready mo na yun. Hindi mo siya sabihin, sorry, wala pala akong data, hindi naman ako atin, huwag naman ganun. Alam niyo si Kuya Kim, binibiro ko si Kuya Kim. Alam mo, Kim, pag nag-preach ako, hindi audition yun. Live yun, kaya kung pwede lang, bigyan mo ako ng matinong mic, ayoko nung pumupugak-pugak habang nag-preach ako. Hindi mo pwede sabihin na, sorry, Pastor, sa susunod na lang. Kasi may isa ng problema nga, sabi nga ni Kim, baka Pastor yung wiring wala nang problema sa mic eh. Kaya yung wiring ng church, ayusin natin pag naayos natin yung stage. Hindi pa natin magagawa kasi alisin natin yung bagong stage natin na nandyan. Tapos yung likod, babakbakin na natin yun. Doon talaga ang magiging stage talaga natin. So kaya yung wiring, hindi pa rin natin mapaayos para isang ayusan na lang. So ang punto ko lang is, hindi pwede sabihin sa akin, hindi pwede sabihin na, Pastor, sorry nagloko Hindi kasi hindi ito audition. Ito yun. Kumbaga, bago dumating yun, dapat ni-ready na natin lahat. Yun, madalas kong binibiro sa kanya. So, ganun din tayo. Marami tayong mga bagay na hindi pwedeng gawin when we became a Christian. Kasi may kanya-kanya kapanahunan. Pag oras ng tulog, di tulog. Pero alam hindi nyo ginagawa Kung kailan nakahiga, tsaka kayo nag-iisip na kung ano-ano Kung kailan pa umaga na, tsaka kayo nakakatulog, tuloy na't meron kayong bumangon. Parang masarap lang ang tulog dito, si Tin Dizon lang Si Tin, kahit Wednesday word, di nakakikid yan So dito, sinasabi lang natin na there is a season for everything. Ano sinasabi natin? Maximize every moment na binibigay ni Lord. If it's time to work sa office, do your best. Baka be the best accountant sa office nyo. Be the best staff sa office nyo. Pero pagka yung oras naman para kay Lord, wow, serve the Lord with all your best. Dapat ganun tayo. Kaya dati dito, sabi nga natin yung verse 1, sabi ng Bible, there's a time for everything. There is a time for everything. Bakit? May time kasi to work. May time to enjoy the family. May time to meet friends. Pero may time din to serve the Lord. Ngayon, gagamitin mo halimbawa yung office hours nyo para makipag-usap sa mga friends. Hindi talaga po pwede. Magagalit talaga yung ating employer. Ano ba? Oras mo ng trabaho, pinasusweldo kita, hindi para makipag-chika-chika sa mga kaibigan mo. Kasi nga, yung time na yun is for office. So dito, ganun din. Ngayon, pag oras naman para naman kay Lord, dapat naman, nandun din tayo. Amen ba? Hoy! Pag oras naman para kay Lord sa Wednesday word, dapat nandun naman tayo. Hindi yung, nahirapan ako makapasok hindi ka na uulit. Nakirapan ka na pumasok, ayaw mo na. Tuloy-tuloy, sige lang, hanggang sa makapasok, ganun talaga. Minsan pag may nakakasabay talaga, hindi tayo makapasok sa loob. Nakakainis si Pastor. Ginagamit itong fellowship ng SYP para magparinig. Hindi ako nagpaparinig, dinidiretso ko kayo. Kasi walang magsasalita ng ganito sa inyo, kundi ako lang. Diretso tayo. So sabi natin ngayon, tingnan nyo, subukan ninyo. Subukan ninyong gawin lahat ng gusto ninyo. In every season, gamitan nyo ng maling gawain yung isang season. Bawa, time to work. Maglaro ka. Magagalit boss mo Time to serve the Lord. Maglakwatsa ka. Magagalit si Lord sa iyo. Time to be a part ng Wednesday word, matulog ka. Hindi rin matutuwa si Lord Merong season for everything. Merong season. Kaya minsan sa church, nakikita ko yung iba, nagkukwentuhan. May oras ng kwentuhan mamaya, pero pagka pakikinig na salita ng Diyos, it's time to listen. There is a season for everything. There is a season for everything na pwede natin. Okay,
Bawa, season to pray. O, time to pray na. O di mag-pray ka. Huwag ka maglalaro mag-oras ng prayer. Ganon din naman sa buhay natin. So sinasabi ko lang ito kasi you are professionals. Act like one. You are all professionals. Aalisin ko na yung yang ha. You are all professionals. So act like one. Be a Christian professionals. Ang oras ng gawain, that season is the best time to give my best. Ang oras ng work, this is the moment naman to give my best to work. There is a season for everything. Kaya ngayon, hindi mo pwedeng gawin lahat ng gusto mong gawin. Halimbawa ngayon, punta ka sa palengke, maghanap ka ng lansones, kung hindi pa naman season, mag-aaway kayo ng tindera. Wala, rambutan na meron, rambutan. Walang lansones. Ngayon, magagalit talaga sa tindera. Pinipilit mo siya maglabas ng lansones. Hindi nga season ngayon ng lansones, rambutan lang. See? So, hindi mo magagawa gusto mo. Kakain ako ng lansones eh. Hindi nga ubra. Wala pa, hindi pa panahon ngayon ng lansones. Rambutan pa lang ngayon. In other words, we cannot do anything we want. Tandaan niyo merong season. Yung season na yun, pag binigay sa atin ni Lord, give your best. Give your best shot. Pag may season na yan. Now, number 2. Puntahan natin yung verse 13. Verse 13. So kaya ito tinawag na para tayo naging spiritually handicapped. Hindi mo magawa lahat ng gusto mong gawin. Kahit gustuin mo, you cannot. So sabi dito ng Bible, verse 13, sabi niya, umpisa natin yung verse 12. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Alam niyo, makinig kayo mabuti ha. Please, pakinggan niyo ito. Sasabihin ko, importante ito. Lalong-lalo sa inyo. Kayo na mga career-oriented sa panahon ngayon. Yung verse 13 na yan, pag namali kayo ng pag-intindi yan, it will ruin your Christian life. Bakit? Ang sabi ng 13, sabi nga, ng 12, I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Kaya nga may mga taong nagsasabi, nagpo-post, do what makes you happy. That is wrong. Kasi alam niyo, hindi pa tapos ito. Ang Ecclesiastes, kailangan mo, pag binasa mo yan, huwag kang tatayo nang hindi mo natatapos ang buong book na yan. Kailangan matapos mo yan ganyang chapter 12 kasi pag ang Ecclesiastes ay dinampot-dampot mo lang, dinampot-dampot mo, hindi mo siya tinapos, maliligaw ang iyong Christian life. Kaya nga, tinan yung 12 ha, ito yung problema ngayon, bakit hindi natin ma-invite yung ibang mga SYP. I know, sabi ni Solomon, I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Kung minsan ang good sa kanila is to do what makes them happy. Kaya sabi nila, kung saan ka masaya, doon ka. Alam niyo, hindi ganun eh. Pag Kristiyano ko, nasasabi ko, hindi na ganun eh. Ang issue, hindi yung what makes you happy, kundi what glorifies God. Sometimes, what makes you happy does not glorify God. Kaya dito, sinasabi natin yung pangalawa, tapusin ko muna yung 13, that each of them, tingnan nyo ha, sorry, that each of them may eat and drink. Saan to galing itong eat and drink? Dahil sa kanyang work, dahil sa kanyang toil. That each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. That upang sila ay magkaroon ng kasiyahan at kasapatan sa lahat ng kanilang pinagpagalan. This is the gift of God. Ano yung number 2? May tinatawag tayo na reason. Kanina, season ha. Pangalawa, reason. Kasi, excuse me. Kasi dito, ang sinasabi sa atin ay, you cannot just do anything you want when you became a Christian. Lalong-lalo na tayo na naging mga workers, mga leaders ng gawain ni Lord. So dito, meron kasing reason na pinag-uusapan. Ano yung reason? Sabi niya dito, tingnan nyo ha, babalikan natin yung 13. Each of them may eat and drink. May eat and drink. Pero sa Corinthians, may nakalagay na not everything that you eat and drink is essential and glorifies God. Hindi dahil ikaw ay mayroong kakayanang kainin ng kahit na anumang bagay, ikaw ay may kalayaan gawin ng kahit na ano, hindi. I'll give you an example.
baka yung iba sa inyo hindi kumakain ng dinuguan. Sino rito hindi kumakain ng dinuguan? O baligtarin ko. Sino kumakain ng dinuguan dito? Taas naman ko. Yun, sino ba? Wala akong problema rito eh. Jilo, kumakain ka ng dinuguan? Ha? Kumakain ka? Hindi po. Minsanan. Pag wala na pagkain. Napakasailan mo. Pag no choice na pastor, kakainin ko po yan. Okay, ganito kasi, no? Kaya ko lang binanggit. Ako, pag mayroong matitisod, kasi may mga Christian na hindi kumakain ng dinuguan eh. Pagka may matitisod yung magdaramdam kasi kumain ako ng dinuguan. Hindi na ako kakain. Pero pag mo, lahat kayo kumakain ng dinuguan. Ikakain din ako kasi wala naman ako nakitang affected. Yung iba kasi, alam nyo, meron kasi nakalagay sa Bible na huwag kayo kakain ng dinuguan. May part kasi nakalagay doon. Ngayon, ang pagkakaiba kasi sa dinuguan noon at saka dinuguan ngayon ay magkaiba. Explain ko lang para maintindihan nyo ha. Noon kasi ang hindi pinapakain talaga dugo. Hindi naman talaga dinuguan. Dugo, huwag kakain ng dugo. Eh, dinuguan yan eh. Para lang yung, sabi ko nga, patis, pinatisan, dinuguan, sinukaan. Hindi naman dugo kinain mo eh. Parang ganun lang yon. Pero ako talaga, nung una hindi ako kumakain. Kaya lang alam yung nakalagay sa Bible, kapag ang lahat ng bagay ay pinanalangin na, tapos ipinalinis mo na sa Panginoon, pinagpasalamat mo na kay Lord, sabi niya, dapat itong tanggapin at kainin ng pasasalamat. Kasi ang nagpapasama sa tao, hindi yung ating kinakain na inilalabas lang naman natin, kundi yung galing sa puso, yung masasamang salita, yung mga laman ng puso mo, hindi maganda, yun ang nakapagpapasama. Yung lahat ng mga bagay na ganyan sabi niya, it doesn't affect your spiritual life. But anyway, kaya ko lang ito kinukwento ay, pagka merong isang kasama ko, hindi kumakain ng dinuguan, hindi ako kakain. Lalo na walang puto, hindi ako kakain. Kaya kung may puto kalasyaw, no? Kung may puto kalasyaw dyan, at saka kutsintang galing sa Malabon, okay, baka sakali, no? So, ang sinasabi ko lang is, sa buhay natin mga Kristiyano, lalo-lalo na kayo, may mga reason si Lord. Bakit may mga bagay na hindi natin pwedeng gawin? Lahat ng gusto natin gawin. Ito nga eh, sabi ko, tinan nyo ha, yung buhay mo, bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka kumikita? Bakit ka nakakabili na gusto mong bilhin? Tingnan nyo yung 13. Uy, tingnan nyo yung 13. Ito sabi ng Bible, balikan natin ha. Umpisa natin yung 12 and 13. Babasahin ko ulit ha. Sundan nyo ako. Sabi niya, I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Sabi niya, alam ko naman na para sa tao, wala ibang magpapasaya sa kanya, sabi niya, kundi yung gumawa ng mabuti sa kapwa. Kaya lang, not only the things that will make them happy. Ngayon sabi ng 13 that each of them may eat and drink. Eat and drink. Tapos, and find satisfaction in all their toil. Kung baka nasatisfy sila doon sa bunga ng kanilang pinagpaguran. Pinagtrabahuan ko to eh. Kaya okay lang na mag-enjoy ako, no? Eh, okay lang naman mag-travel eh. Hindi naman kita pipigilan. Pero wag naman sa Afghanistan. Sasabihin mo, magta-travel ako, magta ako Afghanistan. Tumigil ka. Eh, kung doon lang yan sa Sagada, Mountain Province, sige. O sa Bigal lang yan, sige. Pero kung pupunta ka ng Pakistan, ha? O Afghanistan, hindi ako mapapayag doon. Meron ka nga kakaya na mag-travel, pero mapapahama ka naman, hindi naman ako mapapayag doon. So, ang sinasabi ko lang is this, ha? Sabi ng Bible, lahat ng bunga na ipinagpagalan, huy, tinan nyo ito ha, 14, I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that people, may reason, so that people will fear Him. See? So, ibig sabihin, lahat ng meron tayo galing sa Kanya. At ang resulta ng pagpapalang yan upang matakot tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Lord, salamat po kahit pasaway ako, nakakakuha pa rin ako ng sweldo. Paano lang sabihin ng office nyo na o yung mga nagtago kanina doon sa warehouse ng mga driver? Wala sweldo yan. Bakit? Kasi nakita sa CCTV mga nagtatago eh. O yung mga pumepetex-petex dyan o yung sa office niya na kunyari, bisi-bisi yan. Yung Christine Dizon, o wala sweldo yan. Hindi. Pagdating ng salary, may laman yung ATM mo eh. Di ba?
pagdating ng oras na sweldo, may laman eh. Kumbaga, binibless tayo ni Lord eh. Ngayon, ang bunga ng bahat ng pagpapagal na yan, sabi ng Bible, ay regalo ng Diyos yan. It's a gift of God. So, we can fear Him. Lord, salamat po sa kabila ng ganito ugali ko. May pagkain pa rin kami ng pamilya ko, lalo na kung ikaw yung breadwinner. Lord, salamat po kasi hindi kami pinababayaan. Dapat ang lahat ng mga bigay na to ni Lord, ang resulta, takot sa Diyos. Pero hindi hindi natin siniseryoso yung Wednesday word eh. Ano kung di ako matid? Pipilitin pa tayo sa Wednesday word eh. Tin, di ba no? Tin, no? Tin. Oh, di ba? Hindi naman kita naririnig, naka-mute ka eh. Okay, so dito ulitin ko lang ha. Meron kasi tinatawag na reason. Si Lord may reason sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya nga, meron dito sinabi ang Bible, tingnan niyo mabuti ha. Tingnan niyo sinabi niya sa verse, ulitin natin. Verse 1, sorry. Yeah, verse 1. Sorry, 13. At saka 11. O, 11 muna. Ito yung 11. Ano sabi ng Bible? He has made everything beautiful in its time. Grabe. Kaya huwag kang mainip sa lifetime partner mo. Ha? God will bring it to you. Pagka na yung time na, kaya sabi niya, He has made everything beautiful in its time. Kaya huwag kang mainip. The Lord will bring it at your doorstep. If it's time na. Kakatok na lang yan sa inyo, Kay. Andito po ba yung Ranchy ang pangalan? Ako yung bigay ni Lord sa kanya. Wow naman, naka-LBC. Laki ng box sigurado nun. Tsak, matangkad din, mas malaki sa'yo. So, yun sabi ko lang. In time, the Lord will bless us sa mga bagay na inaantay natin. So kaya may mga reason siya bakit wala pa. Alam niyo, sabi ko nga kay Jello nung isang gabi, nag-chat ako sa kanya. Sabi ko nga kay Jello, alam niyo, sabi ko, nung dumating si Mami Rose sa buhay ko, yung nakita ni Lord, ready na ako eh. Pero nung mga panahon na pagbabasted ako, binalikan ko, hindi pala ako ready, kaya pala ako napagbabasted ng mga panahon na yun. Kasi naman ang relationship hindi naman to trial and error lang eh. Ang relationship naman hindi to basta subok lang eh. Hindi eh. Pag seryoso ka dyan, pinagpe-pray mo yan, ang kasunod kasi ng pagkakaroon ng relasyon, kasal na agad. Hindi tayo dito na kumukuha ng experience lang. Kaya kailangan dito, pagkatapos ng relationship, kasal na agad ang pag-usapan. O para ano to, kung wala kang balak pala sa kasal, ano tong relasyon na to? Para saan to? Wala lang, subok lang. Ano subok? Ayaw ko lang subukan. Kayo na lang, maghanap ka ng kasubok mo. Pero kayo ako ng kasubok. Gusto ko yung matino. Kaya pinagpe-pray talaga yan. So sabi ko nga, pagka oras na, God will make it beautiful in its own time. Ngayon, bakit wala pa? God has His own reason. Meron siyang reason. Kaya tayo mga Christian, hindi natin basta-basta magagawa gusto lang natin gawin. Kasi may pinag-uusapan nga kasi dito na, is this your will, Lord? Lord, kalooban mo ba ito, Panginoon? Lord, am I in a hurry? Lord, nagmamadali ba ako? Talaga bang kailangan ko na ba ito, Lord? Is this should sabihin natin priority na ba ng buhay ko to ngayon, Lord? Ito na ba talaga dapat kong pag-isipan ngayon? Or you want me to do other things pa while waiting for the right time mo, Lord? Ano ba talaga, Lord? Kumisan pati yung paglilingkod natin kay Lord naapektuhan dahil diyan eh. I'll give you an example. Alam niyo, meron ako isang conference na inatinaan na isa ako sa mga speaker, mga pastors yun ha, mga pastors at the same time, mga Christian leaders na may mga businessman, may mga katulad yung mga worker ng church na may mga trabaho. Alam niyo yung title ng preaching ko? Talo si Jesus. Yun ang title ko. Kasi siyempre, yung sa technical nila, yung naglalagay, gaayos ng PowerPoint ko, no? Sabi niya, basta tama po ba ito? Ilalagay natin to? Talaga ito title niyo, Talo si Jesus? Di ba? We are more than conquerors. Alam ko, pero yan ang gusto kong gawing title, Talo si Jesus. So, inabangan niya yung preaching na yun. Alam niyo kung saan yung niya inabangan? Bakit ko sinabing talo si Jesus? Makinig kayo. Sa decision making natin, talo si Jesus. Talo si Jesus. Pag may nakatapat na lakad mo, may nakatapat na may importante kang gagawin, talo si Jesus lagi, kahit dapat siya mauna. Kaya pagdating sa mga decision making natin, talo si Jesus eh. Hindi siya nananalo. Lalong-lalo na pag pinag-usapan natin ay yung
ang katapat mga pampersonal natin, hindi natin mapili si Lord, talo si Jesus. Sino panalo? Tayo. Pero tandaan nyo, ang ating pagtatrabaho, gift of God yan. Ang resulta ng mga pagtatrabaho na yan, ng gift of God na yan, ang resulta niyan ay yung fear of God. Lord, salamat po dahil sa kabila ng ganito ugali ko, pinagpapala mo kami, matatakot ka sa Diyos kasi napakabuti ng Diyos. Lalo ka maglilingkod sa Diyos. So, yun yung sabi ko na, hindi lang yung gift of God, yung fear of God, tapos yung mahigit pa yung pangatlo, you must serve God. Yun. Kaya kailangan magkakasama yun. Hindi po pwedeng, hindi natin gagawin yun. When we decided to, Lord, sige po, susunod ako sa iyo, magkakasama talaga ito. Kaya nga, hindi mo basta-basta magagawa lahat ng gusto mo lang gawin sa buhay mo. Kasi may pinag-uusapan tayo na season, there's time for everything, at meron ding reason. Pagka, sabi nga, when things look bad, don't forget that God is good. When things look bad, don't forget that God is good. When everything looks negative, God's reason is affirmative. Malitin ko yan, ha? Para lang maintindihan nyo. When everything looks negative, God's reason is affirmative. Pag sa paligid, parang, ano to, puro negative na lang nangyayari sa akin. Tandaan nyo, si Lord is the God of reasoning. Kumbaga, meron siya lagi magandang dahilan why things are happening this way, that way, not happening the way you want it. Meron siyang sarili niyang pamamaraan si Lord. Kaya dito, ang sinasabi ko lang dito is, sometimes we thought we are handicapped. Kasi hindi mo magawa lahat ng gusto mo eh. Hindi mo magawa eh. Kasi nga may pinag-uusapan tayong, makaka-glorify ba ito kay Lord? Kalooban ba ito ni Lord? Ganun eh. So, ang nakapanood dyan, yung season. Yung season dyan, there is time for everything. Okay? Tapos number 2, yung sinasabi natin na reason. Why things are happening this way? Because God has His own reason. Dahil natin pangatlo. Tayo sa number 3. So number 3, verse 13 ulit tayo. Verse 13 and 14. Sabi ng 13, that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. This is sabi ko kanina. Yung trabaho natin, lahat yan, gift of God yan. So ang resulta niyan dapat yung fear of God. Tapos, ang resulta naman sa yung fear of God mo, the more I will serve God. Yun yun. Ngayon, sa 14 na, sabi niya, I know that everything God does will endure forever. Alam po lahat ng ginagawa ng Diyos ay hanggang sa eternity. Will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that people will fear Him. Then sabi ko kanina, gift of God, tapos naman to fear of God. Ngayon, punta tayo ngayon sa chapter 12. Chapter 3 to ha. Punta tayo sa chapter 12 kasi ito yung conclusion ng chapter 1 to 12 ng Ecclesiastes. Kaya sinasabi ko sa inyo na pag binasa nyo ang Ecclesiastes, huwag nyo itong mabasahin na isang chapter lang, maliligaw kayo. O dalawa o tatlo lang. Tapusin nyo, one sitting, 12 chapters na yan, kunti lang yan. Ngayon, tingnan ninyo ha, ang sabi ng 13 at 14, chapter 12, ito. Sabi niya, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Sabi mo nga, ang dami niyang sinabi, ito, isa lang pala sasabihin niya, ito na yung conclusion. Ang dami niyang sinabi, pero ito yung kanyang conclusion. Fear God. Ito yung sabi ko sa inyo. Yung fear of God, ito sabi niya, isa lang ang masasabi ko. 12 chapters siya, isa lang pala masasabi niya. Fear God and keep His commandments. For this is the duty of all mankind. Ito yung ating katungkulan ng lahat ng tao. Yung matakot sa Kanya. Ngayon, for God, hey, listen. Important ito ha, last verse. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Kaya hindi porque sinabi na, gawin mo lahat kung saan ka magiging masaya. Hindi ibig sabihin gagawin mo lahat yun. Hindi mo isipin kung ano yung nakalulugod sa Panginoon. Hindi mo isipin yung ano ba yung nakaka-glorify sa Kanya. Kasi, pagdating sa huling araw, God will bring every deed na ating ginawa into judgment.
whether it is good or evil. Anong point? There is a lesson na dapat mong intindihin sa bawat ating ginagawa, mayroong lesson dyan. Sige, ilihim mo na mayroong ginagawang kasalanan. Sa huling araw, everything will be exposed. Ayan o. Every hidden thing, lahat na nakatago, and everything that was exposed. Sa huling araw, sige, gawin mo mga bagay na papasaya sa'yo. Huwag mo na intindihin si Lord. Huwag mo na i-prioritize si Lord. Magpa-flashback yan. Papakita sa'yo ni Lord yan. Anak, yan yung mga oras na hindi ka umattend ng Wednesday word. Oh. Yan lang. Oh. Nagkunyari ka lang na kunyari may ganito ka, may ganyan. Pero doon yan eh. Tinatamad ka lang. Natulog ka lang. Oh. Flashback na hating yan. Oh. Anak, yan yung mga kasalanan ginawa mo nun. Oh. Anak, tingnan mo yan. Oh. Flashback sa'yo lahat yan. I-expose lahat ni Lord. Ito yun ako. Binigyan kita ng lakas, anak. Yan, oh. Kaya ka nagising. Oh. Binigyan kita anak ng trabaho, kaya ka mayroon pang pambili ng gusto mong bilhin. Oh. Tapos yung lakas na bigay ko sa iyo, tinan mo yan, no? Ginagawa ka ng kasalanan. Eh yung lakas na gamit mo dyan, bigay ko sa iyo eh. Ginagamit mo sa paggawa ng kasalanan. Everything will be exposed. Kaya nga, tayong Christian, kumisa na feeling natin, handicap tayo. Handicap in a sense na you cannot just do anything you want. You always consider if this is the will of God, if this will please God, para di tayo tira ng tira. At yun ay palatandaan lamang na tayo mga responsible na mga Kristiyano. Tayo ay mga responsable mga anak ng Diyos. Kasi kung di ka naman maayos na Christian, hindi mo na iintindihin yan eh. Wala ka nang pakialam dyan. Hindi mo na pag-iintindihin yan. Kung ano ba maging effect yan. But you are a Christian. But you are a child of God. But you are a faithful child of God. Tapag ka naglilingkod sa Kanya eh. Kaya maintindihan mo rito na hindi pala lahat ng gusto mo pwede. Hindi talaga. Lalong-lalo na nagpasya ka, bakit manggagawa ng Panginoon. Maraming mga nakatingin sa iyo. People look up to you. They look up to you as an inspiration. Hindi mo lang alam yun, pero marami na-inspired sa buhay mo. And they are looking up to you. Sipin mo, lalo tayong mga leader, tayong mga worker. May mga taong hindi mo lang alam the reason why they keep going in their Christian life despite of difficulties because they see you. Na-inspire sila sa buhay mo. Na-encourage sila sa buhay mo. Kaya dapat tayong lahat, ayusin natin ang ating mga Christian life. Ayusin natin yung buhay natin na paglilingkod sa Panginoon. Sometimes we feel like we are handicapped kasi you cannot just do anything you want. Tandaan nyo kasi meron kasi sinasabing season. May kanya-kanya kapanahunan na kailangan natin i-consider. May kanya-kanya din kapanahunan na hindi lang yung season, meron din yung reason. Yung kanya namang kadahilanan. Ano yung dahilan ni Lord? Learn to wait. Bakit niya tayo pinagpapala? Matakot tayo sa Kanya. Lahat ng meron tayo galing sa Kanya. Dapat dalo tayo naglilingkod sa Kanya. At yung pangatlo dyan, yung lesson. Hindi mo pwedeng magtago kay Lord eh. Sabi ng Bible, sa mga huling panahon, the Lord will reveal it to you. The Lord will expose it, every hidden thing. Sabi niya, ginawa mo, whether it is good or bad. So may lesson. Ano sinasabi niya? Be faithful. Be faithful sa lahat ng pinagkatiwala niya sa atin. Kasi whether it is good or bad, the Lord will expose it. Bakit? Tingnan nyo ha. Kailan niya expose? Tingnan yung sabi ng Bible. 2 words. Gusto kong pansinin nyo rito. Verse 14. For God will bring every deed into judgment. May tinatawag na judgment. Pagdating doon sa araw ng kahatulan, paghahatol, kumusta na kaya tayo? Makapasa kaya tayo? Yan yung kahatulan. Meron judgment. Ano ba? Hindi lang yung judgment na yan. Tingnan nyo, sabi dito. Fear God and keep His commandments. Tingnan nyo ha. Fear God and keep His commandments for this is the duty of all mankind. Ano sinasabi niya? Ano man ang ginagawa natin dito sa mundong ito, dapat naka-align yan doon sa commandment ng Diyos. Ano yun? May judgment. Number 2, may alignment. Kinatawag. Under dyan sa reason at sa lesson. So, sabi nga rito ay dapat tayo bilang kanyang mga anak, maintindihan natin na kahit na anong ginawa mo rito, masama man o mabuti, may judgment day. So, may judgment. Kaya anong dapat natin gawin? Dapat lahat ng ginagawa natin, nakasundo tayo sa utos ng Panginoon. Dapat may alignment. Naka-align tayo sa pinagagawa mo. Amen? So, usapan natin yung ating team. Ano yung ating team? Sige nga. Oy, unmute naman kayo. Magpakita naman kayo dyan, oy.
Humahitin. Jello, magpakita naman kayo ba? So pinag-usapan natin ano yung ating team? Wala, mga nakamute kayo lahat. Hindi ko kayo naririnig. Spiritual handicap. Spiritually handicapped. Okay. So ano yung number 1 natin? Ano yung number 1 kay? Season. Siso. Yan, may siso. Tandaan nyo, siso na hindi siso. Alam niyo yung siso? Yung, paano nga yung siso? Si, tapos bababa ka na, so. Tapos pag umaangat ka, si, pagbaba mo na ulit, so. Nagiging past tense. Alam nyo, minsan ang SYP sa Wednesday word parang siso. Minsan nandun, minsan wala. Minsan nandun, minsan wala. Huwag naman ganun. Panatiliin natin dapat nandun tayo palagi. Okay? So, number 1, season. Ano yung number 2? Reason. May reason. So, anong reason natin? Ano yun? Ano yung nasa ilalim ng reason? 3 yun, di ba? Binibigyan niya tayo ng mga bagay na bigay niya sa atin, trabaho natin, nabibili natin, dapat natin bilhin. Yun ay gift of God. Diba? So, ang resulta noon ng mga bigay ng Diyos sa atin ay fear of God. Dapat matakot tayo sa Panginoon. At ano magiging resulta noon? You must serve God. Dapat lalo tayo naglilingkod sa Diyos. Okay, so tapos ang season at reason, ano yung pangatlo? Lesson. Kasi lahat ng ating ginawa, mabuti man o hindi, i-expose ng Diyos. May judgment day. So may lesson. Anong lesson? Dapat magtapat tayo sa Panginoon, maglingkod tayo na maayos, sundin natin mga utos niya, patuloy tayo mag-reach out ng iba pang mga young professionals na maakay natin sa Panginoon. Hindi yung tayo-tayo lang. Amen? Ngayon, ang conclusion natin ito ha, ito may sabi nito, hindi sa akin galing ito. Kinuha ko ito dun sa sinabi ni Robert Hensel. Sino si Robert Hensel? Si Robert Hensel ay lumaki siya na meron siyang spina bifida. Ang spina bifida ay sakit yun sa spinal cord. Spina bifida, ang tawagin yun. Kumbaga lumaki siya na may problema siya sa spinal cord. Kaya siya ay naka-wheelchair na lang. Pero alam niyo ba na sa kanyang mundong ginagalawan, hindi naging sagabal yun dahil ang dami niyang mga achievements. Napakarami niyang achievements na nagawa. Ngayon, siya yung nagbigay ng quotation na to na gusto kong basahin sa inyo. Ito yung sinabi niya, pagkatapos ng marami niyang mga nagawa. Sabi niya, I choose not to place, di ba, disabled nga siya, no? Disability, ang tinatawag sa atin sa kanila, mga people with disabilities. Sabi niya, I choose not to place this with my ability. Ang ganda nun. Sabi niya, I choose not to place yung word na this to my ability. I choose not to place this to my ability. Hindi niya tinanggap na siya ay disabled. I know I can do a lot of things, sabi niya, sa mundong ginagalawan ko. Kaya nga, naging advocate siya sa komunidad nila ng mga mayroong mga problema ng mga disabled. Isa sa mga kinilalang leader nila. Kasi nga, ang husay niya. Kung baka sabi lang natin is, grabe itong taong to. Ang tingin natin mayroong disabilities, pero ang dami niya achievements. Kung minsan may mga tao na ganito na, pag tinignan natin sarili natin, parang, samantalang ako, kumpleto ako, dami kong, kumpleto tayo eh. Pero sometimes, they can do better than us eh. Why? Because of the mindset na meron sila. Sana ganun din tayo, no? Kung ito may mga disabled na ganito, nagsasalita ng ganyan, ay very, very optimistic, very, very positive. Sana lalo na tayo kasi mas kumpleto tayo. So, nakakaranas mo tayo ng spiritual handicap. It only happens kapag kayong nalilito ka kung susunod ka ba kay Lord o hindi. Pero pag gusto mong sumunod kay Lord, walang issue ang tinatawag na spiritual handicap. Because you will always consider and prioritize the will of God, the time of God, and the ways of God. Lagi mo yung i-consider. Okay? So, magandang gabi sa inyo lahat. Right now, Father, we are praying, Lord, na Lord, sa mga magiging future activities namin, Lord, I pray, Lord, samahan niyo po kami. Lord, let your Holy Spirit be with us, oh Lord God and Lord. Right now, Father, Lord, we claim the victory already, oh Lord, na Lord. Lahat ng mga magiging activity ng SCP, Father, magbubunga, Lord, ng maraming kaluluwa, Panginoon. Magbubunga, Lord, ng maraming mga invites, Father, Lord. Hindi na sila magiging invites, but Lord, magiging future leaders na sila, Lord, for your glory, oh Lord God. Lord, right now, Father, we seal it with your blood, oh Lord God, Lord, right now, sa aming pagtulog, Lord, sa aming pagkika, sa aming mga kama, oh Lord, sa aming pag-pray pa, Panginoon, Lord, right now, Father, Lord, ibigay
binigay mo, Lord, yung kailangan namin na kapahingahan, Panginoon, Lord. We need rest, Father, Lord. You know, Father, napagod kami emotionally, physically, mentally, Father, so Lord, right now, we need you, O Lord God, Lord. Give us the strength, Father, Lord. Lord, renew our strength, O Lord God, na Lord. Kakayanan namin, Lord God, na, Lord God, yung bukas, O Lord God, na merong ngiti sa mga mukha namin, Lord. Sa Sunday, Lord God, Lord, bigyan mo kami ng kalakasan para makakatin, O Lord God, Lord, right now, Father. Thank you kasi buhay ng mga kasamahan namin, Lord God, na pinili, Lord God, na umaton ngayon, Panginoon, even though pagod kami, even though, Lord God, na we feel, Father, na, Lord God, na we are, Lord God, excited, Lord God, we are excited, Father, but Lord, right now, Father, we choose, Lord God, to hear your word, O Lord God. Maraming salamat, Lord, sa mga buhay, Lord God, ng mga tao, Lord God, na pinili ka, O Lord God. And right now, Father, we seal everything in your blood, Father, Lord. Lord, to you all the glory, honor, praise, and authority. In Jesus' name we pray. Everybody say, I will Amen. choose your way over and over again. There is no going back to the place that I used to be. Help me to know you more, more, more. I will choose you, Lord, over and over again. I will choose your